welcome ug happy weekend kanatong tanan mga pinalangga namo mga higala mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lahin usab nga episode ang atong pagatanahon karon, and in particular we are looking at chapter 9 in the book of Daniel. Gamay na lang gyud ang nabilin mga kaigsuonan. Only 3 chapters more, which also means tulo na lang sab ka mga topiko ang nagpabilin aron matapos nato ang atong pagtuon sa tibuok nga season. Daghang kayong salamat sa Dios nga iyang gitagan og paggiya ang atong pagtunanay ug ang atong mga Sabbath school teachers ug ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong pagtuon matag semana. Kuyog sa atong pakig-review karon nga episode mga kaigsuonan, ang regular gihapon nato nga mga panelist dinhi sa South Philippine Union Conference in the persons of, first of all, atong pinalangga nga Sabbath School and Personal Ministries Director Pastor Gingging Rimulta Asoy. Og dinhi sa pikas mga kaigsuonan nato sa maabtikon og kusganon nga Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference in the person of Dr. Ray De La Cruz. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan, atong pangayoon ang giyas Ginoo pinaagi sa pagampo kuyog ni Pastor Gingging Asoy. Pagampo ta Ginoong Dios ining orasa sa adlaw nga balaan nagaduol kami kanimo, nagapasalamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma ug grasya ug salamat sa extension sa kinabuhi. Nalipay mi Ginoo nga imo kaming tagaan karon sa kaalam nga among gikinahanglan. Kaalam sa pagsabot nga masabtan namo ang imong propesiya. Aron makasabot kami Ginoo nga sa tanan sa tibok namong kinabuhi, ikaw ang nagakontrolar. Salamat kay imong kaming giyahan sa imong balang espiritu. Gamhi kami karon samtang kami maga-review sa lesson amo kining gipangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga amo manluwas. Amen. 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 Unahon na lang gyud nato mga kaigsuonan ang atong pagpanimbaya daan sa di pa ta mo duaw gyud sa ato ang main team karon nga semana. Kahibalo ta mga kaigsuonan nga sumpay ni milabay nato nga lesson last week ug ang gihulat gyud sa ato mga kaigsuonan ug unsa gining si tinta ka mga semana mga igsuon. We will deal with that later, pero unahon sa nato ning preliminaries mga kaigsuonan nga mao ang atong pagpanimbaya sa atong mga followers o mga viewers sa takna sa pagtuon. Unahon na to si Doc Ray De La Cruz. Happy Sabat kaninyong tanan mga kaigsuunan, labi na ang atong mga nagasubaybay kanunay, nagasunod kanunay sa to ang pagsibya dinhi sa ato ang Hope Channel sa takna sa pagtuon. Ug bisan pa ang mga nagapaminaw diha sa ato ang Hope Radio sa nagkadaiya nga dapit dinhi sa Mindanao. Ug apil na ang atong mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagasunod sa ato ang Facebook Live, bisan pa diha sa ato ang media sa pagsunod. O gusto na akong i-greet kay itong miaging Sabado, didto kami sa Tagum Center sa Davao del Norte. O gusto na ako i-greet ang mga miyembro sa maong iglesia sa Davao Center Church nga gipanguluhan kini ni Pastor and Mrs. Labang. Nag-organize sila og usa ka seminar may tungod sa mayong panlawas. Og ako gi-greet sa pinasahi mga kaigsuonan ang pamilya ni Mr. and Mrs. Nelson and Nida Escudero. Uban sa iyahang mga kabataan, si Hazel and si Sam Tunog, si Hans ug si Arnold Narvaza, si Heaven Escudero ug si Hazet Escudero. Mauman si Mr. and Mrs. Edison Manato. Happy Sabat kaninyo si Sister Esther Escara, Mr. and Mrs. Aring Balasta, si Sister Esther Sinangote, Mary Ann De La Cruz Ladaran, si Vilma Ladaran Portioto, o labaw sa tanan ang mga maayong mag-alawit nga gikan pagyod sa nagkadaiya nga dapit sa Agusan o Surigao, ang The Fishers of Men. Happy Sabat kaninyo. Dagan salamat sa inyohang mga awit nga nakapadasig sa tanang mga miyembro. Apil ko niana mga kaigsunan. Happy Sabat o God bless you. Amen. Atong isunod si Pastor Gingging mga igsuon, daghan po ni siya og itimbaya sa atong mga listeners ug viewers sa takna sa pagtuon. Pastor Gingging. Mga kaigsuonan, ni atong naaging mga semana, nag-uban kami ni Pastor Roger Caderma, ang atong pinalangga nga presidente, o si Sir Samuel Almosera, ang ato ang treasurer sa Union.
o si Brother Lolong Abo-Abo ang atong driver. Dito kami nagaadto sa Bonifacio, Misamis Occidental sa pag-celebrate sa birthday nga ika-usagatos ka tuig. 100 years nga birthday ni Brother Eleuterio Tuting de los Santos, ang atong former Vice Mayor sa Bonifacio, makaigsunan niya. Sadya kayo ang among pag-adto dito sa simbahan nga nakahimo kami sa paghatag o pagpadasig mensahe ngadto kang Brother Eleuterio kauban sa makaigsunan og nalipay ta nga tuwa dito ang mga anak ni Brother Tuting. Silang Brother Dodo de los Santos na minaw kakaron kay sige ni siyang paminaw sa atong programa. Silang Tata Bob de los Santos og ang iyang mga igsuon silang Sister Jimima. Tanan mga anak ni Brother de los Santos kauban sa mga Olarte family. Iyang mga anak ug mga apo makaigsuonan nga daghan kaayo. Og sila sab si Sister Mabeth de los Santos di Kulungon uban ni Maui iyang pinanggang kapikas. Salamat kaayo og nakabisite mi sa inyohang fispan. Nakapangmasol mi dito sa Tilapia, Pastor. Makaadto ta dito lingaw ka ilang lugar. Unya astang lingawag yun namo makaigsuonan nga dito mi sakay mi kauban nilang Mrs. Kaderma. Og sa laing bahin makaigsuonan ato sang i-greet karon si Dr. Bobong Lantaya diha sa Pantukan makaigsuonan. Belated happy birthday, Brother Tatay Bong. Bong. Tatay Bong. Happy birthday. Happy birthday atong 29 nag-celebrate siya makaigsuonan og nag-ampo mi nga anaa ka kanunay sa maayong panlawas. Praise the Lord. Dok, Amen. nag-ampo mi kanunay sa amuha. Ayaw gyud kabalaka nag-ampo mi kanunay sa imuha nga makabaton kag maayong panlawas. Kauban si imong inahan diha, no? Og atong Sabado, Pastor, dito mi sa Orquita City. Kauban sa ESI Officers Mindanao, uban sa pagdumala ni Engineer Denny Sasil, kauban siyang asawa. Siya ang presidente karon sa Tibok Mindanao. Og ang nag-atiman namo dito makigsunan sila si Engineer Robert Lamparas o si Engineer Gladys Lamparas. Ang tibok nilang panimalay sila nag-atiman. Kauban sila magginikanan makigsunan. Kauban nila si Brother Sunny Kikoy o si Pangging nga ambuang Kikoy. Sila si Pastor Abel Vergara. Kauban namo sa meeting sila si Mayor Chris Hore, si Ma'am Joy Hore, si Pastor Mandalupa, ang ilang ESI coordinator sa CPM, si Pastor Binasahan Makaigsunan, kauban nila sa Zamboanga Peninsula si Pastor Edwili Siliote, kauban ni Brother Charlie Nermal o si Engineer Joey Todinho, kauban siya ang asawa nga si Tata. Si Brother Bong Cordoba, kauban siya ang asawa. Si Brother Louie Lasta, kauban siya ang asawa. Si Brother John Lasta, kauban siya ang asawa. Si Fiscal Dicky Gongob, kauban siyang asawa. Si Brother Johnny Biloy, kauban siyang pamilya. Si Brother Loloy Abordo. Sila si Sister Bibing Makilaba o si Brother Saldi Makilaba. O sa tanan nato ng makaigsuunan sa Oroquita City Central Church, makaigsuunan maayong pagpadayon sa pag-alagad ninyo. Dili na mo na ako ma-mention tanan tungod sa atong panahon, apan ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Labi na gyud sa atong nagpahigda diha makaigsuunan sa atong mga bisita. Sobra 20 kabuok sila si Mayor John Pailaga o si Mayor Miriam Pailaga kauban ni Ana ang atong Vice Mayor nga nag-atiman kanamong nagpakaon makaigsunan. Salamat kay sa makabuhong nga mga pagkaon o sa pagpahigda sa atong mga bisita. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan. Amen. Amen. Ato sa gigreet mga kaigsunan ang ato ang mga administrador sa Western Mindanao Conference in the persons of Pastor June Kidit, kang Pastor Pamunag Tutong, o kang Kuya Toto Bargamento. Tungod kay karon gyud nga weekend mga kaigsunan ang ato ang crew sa Hope Channel na adin na maghimo sa ilang panimbaya sa kabuntagon nga episode. At angin ninyo na Sabado sa buntag sa panimbaya sa kabuntagon, ang venue is Western Mindanao Conference. Ang maanyag nga conference headquarters mga kaigsunan sa Tibok Paumhan sa WMC. Mainsab sa atong mga kaigsunan nga nag-akatar sa ato ang taping sa Haranas Kabuntagon sa WMC nga naa nila gihold karon sa Sweets Church na diha sa Barangay Sweets, Ramon Magsaysay. Sa tanan natong mga elders ug mga kaigsuonan din nga nagdumala, happy weekend kaninyong tanan. Ato sab gi-greet si Ma'am Sara Miravalles, si Ma'am Esther Wright nga naa sa Texas, USA, si Brother Sir Fillmore Salvan, si Ma'am Lia Makabuhay Abalye, si Brother Joselito Risit, Sister Merlin Jurek sa Jeju, South Korea. Ginoo panalangin kaninyo despite sa COVID scare nga naa karon diha kasamtangan sa South Korea.
Ato sa gigreet si Dina Ribukas, parinti ni mo ni Pastor Gingging, sa Tamya, Compostela. Bale. Lenny Ambe sa Davao, si Jerwin Data sa Japan, si Yubian Simeon na karon sa Palawan, nagpaminaw kanato. Maingon man sab si Lynn Arcuba sa Kuwait, Marian Mosqueda sa Tungawan, Sambuanga Sibugay, kang Ma'am Victoria Navarro, kang Samuel Ibarra nga naa sa Sinunok. Happy Sabat kanimo igsoon sa Sinunok, Sinakaban, Misamis Occidental. Maingon usab kang Brother Danilo Inot nga kaniadto taga Sinakaban, pero karon anaa na sa Kalaanan. Maingon man sab si imong panalangga ang asawa o pamilya. Ato sab gigreet si Brother Pedro Dodong Apa sa Kalaanan Church gihapon mga kaigsunan. Si Brother Jimboy Ligan from Marikina, si Brother J. Villasor, Digo City, si Rains Roque watching from Ireland. Amo kamo nga gigreet with your church community diya sa Ireland. Si Sister Christine Yagaw sa Hong Kong, and of course si Sir Gilor de Monteverde o kang Ma'am Dale sa Gavay. Congratulations sa inyong panagkahigugmayan ug sa inyong plano nga mahimong usa diha sa Kaminyoon. Maingon usab si Pastor Noel Nadado, ang ilang church pastor din sa Doha, Qatar. O sa tanan nato nga mga Hope Radio listeners, mga Facebook viewers, ang Ginoo magpanalangin kanato niining adlaw nga igpapahulay. Si Pastor Gingging na sa Nakoy ipapas na mga ipapas makigsunan, dili ginato malimtan. Sorry kayo nga naulahin ako og mention. Si Brother Nonoy Valenciano. yeah. Sa Kauban na mo gyapon sa isay makigsunan. Dili na nako mahingan lantangan tungod sa kadaghan apan mao kadtong mga kaigsuonan nato nga nagtambog in town sa atong meeting dito sa Bugnaw kay nga dapit sa Orquita City makigsunan nga naga-appeal gyud sa tigom og sa tanan nga mga kaigsuonan sa Orquita, daghan yo kaayong salamat. All right. So diretso na ta mga kaigsunan sa ato ang pagripaso sa atong lesson. Lesson 10, which is speaking about chapter 9 in the book of Daniel mga kaigsunan. Unahon na to pagbasa ang ato ang memory text for this week, which is found in verse 19 of Daniel chapter 9. Nagkanayon din sa New King James Version, O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, listen and act. Do not delay for your own sake, my God, for your city and your people are called by your name. Grabe yung hinangyoay ni Daniel mga kaigsunan, makalilisang ang iyang pagpaubos o pagpakiluoy ngadto kang Hiuba mga kaigsunan. Gani kung imong basahon, kini nga bersikulo mismo, kapila gibalik-balik ni Daniel ang paghingalan sa ngalan ni Hiuba mga kaigsunan. O Hiuba, paminaw. O Hiuba, pasaylua. O Hiuba, paminawi og buhata ang imong angayang buhaton alang sa kahimtang sa imong makatawan. By the way, ang background nini nga pagampo ni Daniel mga kaigsunan was his realization nga taod-taod daday pud sila didto sa kaulipnan sa Babylonia mga kaigsunan og niining panahon na nibanos na ang lahi nga imperyo which we know to be Medo-Persian Empire mga kaigsunan. Taod-taod na pud sila nga naulipon sa Babylonia, almost 70 years, more than 60 years. Pastor Gingging og Doc Ray dinhi. Og nahinumduman ni Daniel mga kaigsunan that one of his contemporaries mentioned about God's promise. Mura po ni siya og declaration sa Ginoo kay mahog po ni siya nga promise mga kaigsunan kay nagingon ang Dios nga ang iyang katawhan mabihag gikan sa ilang kaugalingong nasod ngadto sa Babylonia og maulipon sila sulod sa 70 ka mga tuig. And at about this time when the vision of chapter 9 was given to Daniel mga kaigsunan, this term of 70 years was almost closing in. Nabalaka si Daniel mga kaigsunan, Ginoo, unsa naman gini? Mura ba ni og nalimtan na lang minimo? Wa ra may problema sa amo na nga sobra nami 50 ka tuig, sobra nami 60 ka tuig nga wa kauli sa mong nasod. But here comes another empire is already reigning, pero hangtod karon kay nagsaad manggug ka nga 70 ka tuig lang mi nga maulipon sa lain nga nasod. Karon o Dios, hapit na mo expire ni nga saad. What's the real score? Ug tungod nini mga kaigsunan, before gipakita sa Dios ang pananaon ngadto kang Daniel, hilabihan kataas ang iyahang pangaliupo
o pangindahay mga kaigsunan. Only the chapter 9 is only pila ka bersikulo ni mga kaigsunan, only 27 verses. Pero kung imong tanaw na subras katunga dinha mga kaigsunan nga unod sa maong chapter, puros pakiluoy ug hangyo ni Daniel mga kaigsunan. And about the 70 weeks, mubo ra gid kayo. Akong ihatag ang mga introductory thoughts sa atong mga kaubanan dinhi sa panel mga igsoon. Pastor Gingging. Mga kaigsunan, ang theme yun sa Daniel 9, mao na ang prayer of prophecy. Grabe yun ang intercessory prayer katong giingon ni Pastor Hesbon kanina nga grabe yung hangyo ni Daniel makigsunan in behalf sa iya makatawhan makigsunan kay sa gikaingon ug sa kuan pa na daw hap murang nakabati tel si Daniel ato panahon nga murang nalimtan naman tas Ginoo ani. Hapit na human makigsunan ang 70 ka tuig apan tuwa paghapon sila na ulipon makigsunan apan salamat nga didto gipakita makigsunan sa anghel Gabriel kung unsa gyud ang sangputanan mo na hinungdan makigsunan nga prayer and prophecy kay pahayag gyud pag-ayo ni Gabriel kung unsa ang sangputan kanus amo ang Mesiyas makigsuonan baga padayag. Amen. Dr. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, pagkaanindot gyud ang gugma ug grasya sa ato nga Dios. Kay kung atong tanawon dinhi ang pag-ampo ni Daniel dili baya para sa iyahang kaugalingon. Para sa kaugalingon. Kay kung atong tanawon mga kaigsuonan, makita nato si Daniel sukad sa pagkaulipon nila sa Babylonia, nagpabilin siya nga matinumanon sa ato nga Ginoo. Apan niining panahona, iyahang gi-identify ang iyahang kaugalingon sa iyang mga katawhan. Giangko niya nga apil siya nga makasasala at ubangan sa Ginoo. O ang iyahang pag-ampo kaning gitawag nga intercessory prayer, kani ang maong pag-ampo nga angay o kanunay gyud paminawan sa Ginoo kay ikaw mismo nga nag-ampo dili ni para sa imuhang kaugalingon but you are praying for somebody. So makita nato mga kaigsuonan dinhi sa pag-ampo ni Daniel wala nangayo si Daniel og eksplanasyon. Ngano nga gakalisod ang mga katawhan because he know, nahibalo siya. Ngano kay ingon pa dinhi sa ato ang leksyon nagingon, we have not obeyed the voice of the Lord our God to walk in His laws which He has set before us by His servant, the prophet. So, nahibalog yun siya nga, nag-angkon nila ang maong kalisdanan, naangkon nila ang tanan nila nga mga suliran, tungod lamang kay wala sila ni subay, nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ug wala sila mulakaw, sumala sa pagbuot ug plano sa Ginoo silahang kinabuhi. Exactly mga kaigsunan. Nakita nato din hino nga si Daniel grabe gyud niyang pakumbaba. Wa gani siya mag-implore dinhi mga kaigsunan sa unsay kaayo nga iyahang nahimo. And of course for all we know si Daniel mga kaigsunan gikan pa siyang pagabatan-on, gikan pa dito sa Jerusalem sa wa pa sila mabihag hangtod niining panahon nga patong-patong na nga mga accolades ang gibutang sa iyaha sa mga hari nga milabay mga kaigsunan. And even at this time, sa panahon na ni Darius mga kaigsunan, nga Daniel was still given the respect of a very sensible spiritual person mga kaigsunan. Pero ni bisan isa ka gamay lang pag-implore ni Daniel sa iyang faithfulness aron lang iyang ihapin wa gyud niya gamita mga kaigsunan. But instead he was mentioning all their mistakes, tanan nilang mga atraso sa Dios corporately tungod kay ang iyahang nakita mga kaigsunan mao na ni ang panahon nga kinahanglan nila hangyoon pakiluoy ang grasya o intervention sa Dios sa ilang kahimtang. Pero kining tanan mga kaigsunan, niabot si Daniel ining punto nga na-realize niya nga na-mention di ay ni Isaiah nga there were 70 years being allotted for God's people to be in captivity. Was all because, di man ninyo ni mga kaigsunan, ngano nga nakautingkay si Daniel nga adunay si tinta day ka mga tuig, tungod kay gisusi ni Daniel mga kaigsunan ang mga linukot. Amen. He referred to the writings of his contemporary prophets in the person of Jeremiah Jeremiah mga kaigsunan.
Jeremiah the weeping prophet, one of the reasons ngano nga nagbangutan siya mga kaigsunan, nagbako sa iyahang pagkamagsusulat was the desolation of Jerusalem and the captivity of Israel for 70 years in foreign land, mga igsoon. So, dinhi, makita nato that it is not only prayer that really matters in one's spiritual life, kundi mga kaigsunan, kining kalalom sa atong pag-utingkay sa kasulatan, mga igsoon. Kining atong panahon karon, sumala pa sa atong lesson, gitandi ni sa panahon ni Daniel kaniadto. Amen. Kung sa panahon ni Daniel, mautoy gitawag niya og last day sa iyahang katungod. Samot pa sa atong panahon karon mga kaigsunan, nga mo'y gipunting sa kasulatan, nga mao nini ang hinapos nga hanay sa atong kapanahonan, nga gikinahanglan nato pag-ayo nga susihon ang kasulatan ug pangayoon sa Dios ug unsa bagyod ang iyang kabubuton nato. Amen. Wala ba magduha-duha nga ubirjo naman ta kaayo dinis kalibutan? O yun. Sir Gingging, and I think it's time to go back to scriptures. Ang nakanindot makaigsuunan kay, imagine mo, importante di ay kaayo ang pagkamay-nampuon sa usa ka pangulo. Exactly. Imagine na ragod ang iyang role makaigsuunan as a leader, nga ang iyang paghangyo sa Ginoo na sayod gyud siya unsa kadautan ang iyang mga tao. Pero tanaw pastor sa teksto nga gibasa diha ganina, we have seen, we have done wickedly. Gigamit siyang plural, di ba? Appeal siya. Wala siya ningingon nga exempted ko, di ko makasala. Gihimo gid niya makigsuunan nga mo na gitawag intercessory prayer. Unsa ka importante sa mga leaders sa atong church nga mag-ampo ta alang sa atong membros sulod sa iglesia. Amen. Appeal kay na importante kay na makigsuunan. So, isa pud kabutan nga atong tanawon mga kaigsunan no, nga gitandi si Daniel ngadto kang Kristo nga sa diha nga ni anhi siya dinhi angay unta siya nga magpasigarbo nga wag yun siya sala, pero he identified himself with his people. Gawas ni ana mga kaigsunan katong gisgutan ni Pastor Hesbon kaganiha nga nigitandi ang panahon ni Daniel sa atong kapanahonan karon. Kung ang pagtuon, pagtuki sa bala nga kasulatan sa panahon ni Daniel, grabe ka importante mga kaigsunan, labaw na niining atong kapanahonan. We are living The last at days. the last days. Mga kaigsunan, panahon na ni nga mubalik ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay diha lamang paagi mahinumduman nato mga kaigsunan kung unsa kadako ang gugma sa Dios, kung unsa kadako ang iyahang grasya nga iyahang giaman o gihanda para kanimo ug para sa matag usa kanato mga kaigsunan. Amen. Napatay pipila ka mga gutlo, mga igsoon sa di pa ta moabot sa atong halftime break. Ato sang tiwason pag-ayo kining pagpaubos ni Daniel, Pastor Gingging. Sa atong matikdan kaganina, only 27 verses in the whole chapter of Daniel 9, mga kaigsunan. Pero ang kabahin sa 70 weeks only began in verse 20, which means 7 lang ka bersikulo ang sa interpretation part of the 70 weeks. Pero ang verse 1 to verse 19, mga kaigsunan, nag-escalate dinha paingon sa climax ang pag-ampo ni Daniel. Puros gyud paubos mga kaigsunan, hangtod nga niabot siya sa pinakahiladman, rock bottom of his humility for the sake of his countrymen, nga nisaka siya sulbong ngadto sa trono sa grasya sa langit, mga kaigsunan, aron lang gyud pangayoon ang kabubuton sa Dios alang kaniya ni adtong panahon na, mga kaigsunan. That was too heavy for Daniel. Although nakita naman nato no, mga kaigsunan, nga na-repatriate gid sila kadugayan. If you were very keen in the study of our lesson sa previous nga season, mga kaigsunan, the rebuilding of Jerusalem ni Ezra, ni Nehemiah ug ni Zerubbabel, mga kaigsunan, ni adtong panahon na nakita nato nga na-repatriate siya. More or less 70 years according to the Lord has planned for His people. Pero eventually nining panahon na si Daniel, mga kaigsunan, na himong galamiton sa Dios. Grabe niya nga remorse, mga igsoon. And the wonder of it all, while Daniel was still pleading, praying, and laying himself prostrate under God's grace, mga kaigsunan, si Gabriel gipadala. Amen. Grabe ang iyahang speed, mga kaigsunan.
hilabihan ka paspas ang iyahang pag-adto gikan sa trono sa langit mga kaigsunan to the rescue of Daniel by giving him consolation, giving him certain information nga makapawala sa iyahang mga kabalaka, mga kaigsunan. Pastor Gingy. Gusto na ko basahon na magbasa ko, lipay kay ko magbasa aning verse 19 makaigsunan sa chapter 9. Yung sa, Lord, listen, Lord, forgive. Lord, hear your an act. For your sake, my God, do not delay because your city and your people bear your name. So iyag yung gipataas ang ngalan sa Ginoo. Mao na iyang handom nga ang makatawhan niya maduol gid nga to sa Ginoo. Do not delay for your name's sake. Grabe no? Alang-alang sa imong ngalan Ginoo. Dili gid para niya. Dili siya self-centered kapag kapangulo magigsunan. O niya nakita sa Ginoo nganong kun imong basahon ang lesson nganong gitubag gid iyang pagando, pagpangalipo. Tungod kay nakita sa Ginoo nga ang iyang ngalan gipataas. Gi-exalt gyud ang ngalan sa Ginoo magigsunan. Dili gyud ta dapat self-centered sa atong pagpangalipo sa Ginoo ang iyang ngalan magapataas mga kaigsunan. On the other side of that point, Pastor Gingging, mura o gawas nga gi-exalt ang Dios mga kaigsunan. Grabe gyud makita nimo ang kalawom ug kadako sa pagtuo ni Daniel. Grabe gyud. Kay kun imong sabto ni, moingon sa Ginoo, di gani ka mulihok, dili man kami ang malaot, ikaw man ang maulawan. Kay imo man ning mga katawhan. So kun ingunana sa bang atong mentality mga kaigsunan when we come to God. Grabe ma-measure diha ug unsa kadako ang atong pagtuo. Para manggod sa ato ang maulawan kita dili man ang Ginoo, pero kun imong hunahuna maangin ang Dios niining tanan nga mahitabo nimo og kanatong tanan nga iyang katawhan, then this is how we approach God in prayer mga kaigsunan. Niabot sa nga tunga nga bahin sa tuang pagtunanay. Ayaw mughawa din ha. Let's take a break. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga radio ug TV sets. Padayon na nato mga kaigsunan ang ato ang gibiyaan nga punto kaganina. We have been done with the first part. One hita sa second part mga kaigsunan, which was the explanation of Gabriel, the angel mga kaigsunan, agi og sumpay sa pananawon nga wala kayo ma-explain niya mahitungod sa previous nga vision ni Daniel, which is found in the previous chapter 8 of Daniel, mga kaigsunan. Kung imong tanawon is verse 20 and 21, matod pa ni Daniel ini, while I was speaking and praying. Mao ni ang kining common kayo nga part sa sentence construction ni Daniel, mga kaigsunan. Muadto po ka dito sa chapter 5, katubitawong pagkabuang ni Haring Nabucodonosor. Giingon po dito, samtang ang pulong sa pagdaig sa kaugalingon, naa pa siya mga ngabil, miabot kaniya ang pagkawala sa iyang kaugalingong saktong pangisip. So, this is very common language in the book of Daniel. Ang ingon din while I was still speaking and praying, the angel was sent to me. Si Gabriel, mga kaigsunan, gikan sa iyahang swift flight. Na verse 21, he came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. Og dinha mga kaigsunan, makita nimo og unsa kahinanali ang answer sa Dios sa atong mga pangaliw po. Labi na gyud kung makita niya kini nya ang imong kasing-kasing nabugatan og daw natakyapan ka mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. The answer was already there. Doc Ray. Gusto na ko tanawon nato ang Daniel Kapitulo 9, versikulo 23, mga kaigsunan. In relation kung unsa kapaspas sa Ginoo, mutubag sa atong pagampo. Ang bersikulo nagingon,
at the beginning of your supplication. Wa pa nahuman ang pag-ampo ni Daniel. Gasugod pa lang siyang ampo. The command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. Mga kaigsunan, ang punto dinhi, sa diha nga nagsugod ta og ampo, mga kaigsunan, God is making the answer to our prayer. Amen. Labi na mga kaigsunan, kung ang atong pag-ampo sama sa gisgutan kaganiha sa dili pa ta nag-break, nga ang atong tumong og tuyo sa pag-ampo, dili ang atong kaugalingon, kundi dili ituboy og dayigon ang atong Dios nga maoy tag-iya sa tanan. Amen. Pwede na ito ni hutdo ng atong tibuok oras mga kaigsunan sa mag-explain sa miracles and the power of prayer mga kaigsunan. Pero dili na ito ni makuha tanan ang punto. So nakita na ito din karon that prayer works wonders and changes mga kaigsunan. Not necessarily changing God for who He is, but prayers actually changes us mga kaigsunan. So karon, in swift answer to the remorse of Daniel mga kaigsunan, ang dala nga mensahe ni Gabriel mga igsoon was not about the 70 years captivity answer. But it was pointing to the previous vision nga nakita ni Daniel mga kaigsunan og unsay sinugdanan og detalye sa 2,300 years nga gisulti dito sa cleansing of the sanctuary mga kaigsunan. Kanus ani sugdan? Wa ni mahisguti. Anabi ninyo, kining time span mga kaigsunan between this vision nga ikaduha o sa previous vision sa Daniel 8:14 mga kaigsunan was more or less 10 years. 10 years. So, limang kakadugay kayo Pinaabot. ang pinaabot ni Daniel ayha na sumpay mga kaigsunan ang mga lintunganay o ang mga ingrediente mga kaigsunan sa kinatibukan sa iyahang pananawon mga kaigsunan. Mao niyang husay karon. Ang tubag ni Gabriel was very sincere. Matud pa niya, I have come to give you insight and understanding. Consider the word and understand the vision. Pag ingon nga vision mga kaigsunan, this is referring to the previous vision nga nakita ni Daniel. Kay wa man ni gahisgo si Daniel nga diha sa ilaing vision prior immediately ni ining iyang iyang experience karon. Maotong sa Daniel 8:14. That was pointing to Daniel Exactly. 8:14. So, kung imong tanaw dinhi, ang giingon dinhi 70 weeks are determined for your people. Mao ni ang pinakauna nga premise mga kaigsunan. So, the package is given as a whole 70 weeks period. Ug mo-apply gihapon din mga kaigsunan ang the same year-day principle. So, buti pasabot kung ang 70 ka semana mga kaigsunan, i-times 7 nimo aron mahimong inadlaw, o ang pila ka adlaw nga abton mao po na ang gitas-on sa pila ka katuigan mga kaigsunan, which is 490 years. 70 times 7 is 490 years. Dokre, atong ni Sinsilyohon. Ipaabot din mga kaigsuunan kung atong tanawon ang bersikulo 24, 70 weeks are determined. For your people. Ang uban nga pinulungan nagaingon nga cut off. Mura gikuha ba sa usa ka dako nga panahon. Kaning dako nga panahon nga gikuhaan sa 70 weeks mga kaigsunan aron ato kining masabtan, mao kini ang vision ni Daniel ngadto didto sa Daniel 8:14. Nga ang iyahang vision is the 2,300 days or years mga kaigsunan. Gikan niya ang 2,300 days or years, diha gi-cut off, gikuha ang maong 70 weeks nga gihatag alang sa mga katawhan sa Ginoo. So mao na siya nga pulong mga kaigsunan. Basing matingala mo nga apportioned or gi-cut off or determined, gikan na siya out of that 2,700 as 2,300 years mga kaigsunan nga vision ni Daniel didso sa Daniel 8:14. Okay. So ato ang hinahinayang Sinsilyo ron. Sa akong nasabtan, Pastor Ray, nga ang 490 years, mao kadto ang gigahin nga panahon
sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudiyo nabahin sa duha ka dagko nga bahin. Og ang gikan niya nga bahin paingon sa 1844 makigsuonan kay mao man ang 1844 man gyud ang takdo from 457 sa 2,300 days makaigsuonan mao po na ang gigahin nga panahon sa pagwali sa mga hintil sa maayong balita. So duha ka mga dagko nga bahin ato pala nang gisugdan pala isod kay ato man ang i-detail karon. Yeah. So katong gisulti ni Pastor Gingging mga kaigsunan nga 70 weeks or 490 years is determined for the Jews or God's people, and right after that nga matapos ni adtong AD 34 ngadto sa 1844 which is the second part nga giingon og 1810 years or 1800 years. Mao na siya ang opening of the gospel to the Gentiles, mga kaigsunan. Okay. So ato ning balikan ang punto sa 70 years. 70 weeks. Giingon din ha sa verse 24 mga kaigsunan. Adunay pito ka mga semana unya gisundan og another 62 weeks up to the anointing of the Messiah. So atong timan-an mga kaigsunan, pito ka semana og another 62 weeks ngadto sa the anointing of the Messiah. Which means naapay usa ka semana nga nabilin aron mahimo siyang 70. Mao na gitawag na tog the final week. Now, ang first 7 weeks, more or less 48 years mga kaigsunan, which began at the decree of the rebuilding of Jerusalem mga kaigsunan, within 7 weeks period or around 48 years, ngadto sa 408 BC, gikan sa 457 BC, natapos ang pagtukod pag-usab sa Jerusalem mga kaigsunan. Amen. So that was the first 7 weeks being mentioned. O katong nahibalaan mga kaigsunan nga naapay nagsunod nga 62 weeks after the 7 weeks, which ended to the 69 weeks period. Og niining 69 weeks mga kaigsunan, gikan sa 457 BC, moabot ta sa 27 AD. Nganong moabot lang siya ngadto sa 27 AD, nganong dili sa 26, nganong dili sa 28, giunsa nato pag minus ang mga panahon, kana mga kaigsunan tungod kay sa time reckoning mga kaigsunan, gikan sa BC, paingon sa AD, ang BC para pa-reduce gikan sa dako nga numero hangtod moabot sa pinakagamay. Pero pag ihap sa panahon mga kaigsunan, there is no such time as 0 AD or 0 BC. So gikan sa 1 BC ni sunod dayon ang 1 AD. year of the Lord mga kaigsunan. So which explains nga we have exactly 69 weeks mga igsoon or 463 years. Gikan sa 457 ngadto sa anointing of the Messiah. And it is very significant mga kaigsunan. Nabinin niyo, kining pulunga sa Biblia mga igsoon o gisakto pa lang ni review sa mga Hudiyo sa panahon ni Kristo. Kadto pa lang panahon na mga kaigsunan, mutuogid sila sa ilang Mesiyas mga igsoon. It's very specific. Ingon din ha, the anointing of the Messiah is allotted for the first 69 weeks. Anointing means the baptism. Baptism of the Messiah. Niigo gyud mga kaigsunan ni ining tungura. Jesus was 30 years old when he was baptized. That was Unsang 27 tuiga? AD. 27 AD, mga So, kaigsunan. isa pagkapunto mga kaigsunan, Sige, no, Dokre. kung naapa sa inyohang hunahuna mga kaigsunan, mga higala nga nagapaminaw o nagatanaw, sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Isa ni kapruweba mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios wala gayud kini masipyat. Walay kulang. Insakto. Walay kulang. Insakto gyud Pastor Asoy o Pastor Hesbon nga kung unsa ang gisulti sa Ginoo at the exact time mahitabo gayud ang mao nga gitagna sa maong balaan nga kasulatan. So dili na angay mga kaigsunan nga kaduha-duhaan pa nato ang pulong sa Dios ato ning saligan kay kini insakto nga mga
pulong mga kaigsunan. Amen. Pastor Gingging. Gusto lang ako i-emphasize ni mga kaigsuonan sa tanan nga naminaw karon bisag asa ka mo gibutang sa Ginoo. Ayaw gyud mo kalimot mga kaigsuonan nga kining prophecy sa 2,300 days or years mga kaigsuonan. This is the only doctrine nga nakayunik natos as a Seventh-day Adventist. Amen. Walay laing doktrina mga kaigsuonan, walay laing denominations nga naghawid ani nga doktrina kita lang. Kita ra ang naghawid ani nga doktrina mga kaigsuonan nga mao nang gitawag og distinctive doctrine. Kitay nakayunik ani mga kaigsuonan kay exactly gyud ang prophecy sa pag-anoint sa Ginoo tanan nga mga paghitabo mga kaigsuonan hangtod sa 1844 October 23 mga kaigsuonan eksakto gyud ang pagkwenta kay gibase man nato sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan. Diha gyud perfect gyud wala gyud kulang na mga kaigsuonan ang pagkwenta nato sa prophecy. Okay. So, tanawan ninyo mga kaigsunan, specific kayo ang gisulti din ha. After the 62 weeks. Verse 26. Yeah, verse 26 mga kaigsunan, the anointed one will be put to death and will have nothing. So, at about this time mga kaigsunan, gisugdan ni Jesus ang iyang official public ministry. Wa siya magsugod siyang ministeryo when he was in his teen years mga kaigsunan. Gani, naman tayo nahabaluan nga sa 12 anyos iyang pangidaron, didto sila sa Jerusalem nakiglantugi siya sa mga teachers of the law. But it was not yet his official time mga kaigsunan. Daghang kayo sa ato nangutana nga pastor, nganong kinahanglan pa mangyod nga maghulat pa si Kristo nga mag-edad siya 30 ay ha siya mo officially start his ministry. Obviously mga kaigsunan, gipangandaman ni Kristo ang ministeryo nga dili sayon. Og imong tanawon mga igsoon, the ministry of Jesus was only short-lived. Pila ka tuig lang? 3 years and 1/2 after sa iyang bautismo mga kaigsunan. He died at age 33 mga kaigsunan. Pero kung imong tanaw ng gisulti sa Biblia, one of the last verses of the Gospels, ang katapusan gid nga bersikulo mga kaigsunan sa Juan, nagingon din ha nga daghan pang gihimo ni Kristo nga wala masulat. And John said, I suppose if every one of them has been written, ang tibuok kalibutan mga kaigsunan dili paigo nga sudlan sa mga basahon nga pagasulaton. Which explains that because of his long preparation of 30 years, grabe ang kadaghanon sa iyang nahimo mga kaigsunan for his ministry because he was ready for that. So he was 30, he was baptized by John the Baptist, his cousin. And he started his ministry, which was short-lived sa ato ng giingon mga kaigsunan, only 3.5 years. Kung nato pag yun yung sinsilyo ng 3.5 years mga kaigsunan, giapil gihapon na din sa sulti ni Gabriel mga igsoon, particularly in verse 27. Are we ready for that, Pastor Gingging? Yeah, sige. Kanus aputlo ng Misaya, atong i-review. Verse 27 mga kaigsunan, he will confirm a covenant with many for 1/7. So kining 1/7 mga kaigsunan, this is the final week or katapusan nga semana. He will confirm the covenant for 1 week. That means that would be the 70th week mga kaigsunan. Buti pasabot, gikan sa anointing of the Messiah, there is still another 7 more years mga kaigsunan, which is part of the determination for God's people. Unya, giingon din ha mga kaigsunan, og sa tunga sa Messiah. Verse 27, second sentence, nagingon din rin, in the middle of the week, he will put an end to sacrifice and offering. Ni samot pa gyud og kahaom. Exactly. Mga kaigsunan. Unsay nahitabo sa tunga-tunga sa semana, in AD 31 mga kaigsunan, si Kristo gilansang. Unsay giingon din he will put an end to sacrifice and offering. Tinuod ba gini nga gitapos ni Kristo ang mga halad ug ang pagsakripisyo mga kaigsunan sa iyang kamatayon? You can affirm and confirm that. Atong ihatag ni Doc Ray ang explanation ining bahina mga igsoon. Kung inyong nahinumduman mga kaigsuonan sa dihang sa sinulat diha sa mga gospel mga kaigsuonan,
sa diha nga si Kristo anaa sa krus sa Kalbaryo. It is Sa diha nga iyahang gitugyan ang iyahang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa diha nga nagaingon siya, into thy hand I commend my spirit. Ni anang taknaa mga kaigsuunan, sumalas sa balaang kasulatan, ningit-ngit ang kalibutan. Unya ang tabil sa templo mga kaigsuunan, diin ang paghahalad ginahimo sa mga katawhan sa Dios. Napikas ang maong tabil. Ug ang maong kornero nga angay ihalad tungod atong panahon nga naay linog nga nahitabo, nakaikyas mga kaigsuunan o nakahawa na wala na dayon og halad. Why? Because he end the sacrifice and offering mga kaigsuunan aron maangkon ang kapasaylohan sa atong mga sala. Iyaning gibuhat mga kaigsuunan nganuman tungod kay dili na nato kinahanglan nga maghalad patag mananap kay siya na mismo mo'y gihalad alang sa ato ang kapasaylohan sa atong mga sala. Amen. Pastor Gingging. So, exactly yun, Pastor. Ang 31 AD, exactly wagi kulang, mautong panahon na nga nagpakamatay si Kristo. Alang natong tanan sa Amen. pagbayad sa ato mga sala. So, ang prophecy, correct yun. Dili yun ni mo na malalis makiksunan nga. Ang 70 years or 490 years prophecy, exactly walay kulang makiksunan. Taman sa pag-unsa, pag Stony Stephen, pa sa 34 makiksunan. Katong 1 week nga nabilin. So atong i-review mga kaigsuunan no ang timeline from 457 AD hangtod sa 27 AD. Mao na siya ang 69 weeks period nga gitagal ngadto agikan sa command to rebuild the Jerusalem up to the anointing of the Messiah. Timanin niyo na. The first 69 weeks out of the 70 was from the command to rebuild Jerusalem up to the anointing of the Messiah. O kining anointing of the Messiah, mga kaigsunan, mao po ni ang sinugdanan sa katapusang simana of the prophecy period which made the 70 weeks complete. Tanawan ninyo, 69 weeks, naapay last and final week which makes a round of 70 weeks, mga kaigsunan. And something happened at the last week. Ang gingon din mga kaigsunan, at the middle of the week, the Messiah is cut off, mga kaigsunan. So nihaom, kining tanan nga mga pangitabo, mga kaigsunan, and history validated that what was prophesied in Daniel chapter 9, mga kaigsunan. Amen. Makaingon ka nga pagkanindot yung kayo. And what about the next 3.5 years hangtod sa katapusan sa 70 katuig, mga kaigsunan? For all we know, ang giingon ni Gabriel, mga kaigsunan kang Daniel, ang 70 katuig, ang 70 kasimana gitagal alang sa imong mga katawhan. And it is at about this time, the closing of the 70 weeks, mga kaigsunan, nga niining panahon na, nga naglalis pagyud ang mga Christian Jews, mga kaigsunan, about the preaching of the gospel. Nakita nimo nga si Pedro naglalis sa ubang mga disciples about sa ilahang attitude towards the Gentile converts, mga kaigsunan. And at about this time, Stephen was stoned, mga kaigsunan, in his discourse. Ug niining tungura makita nimo ang total rejection of the Jewish community of the messiahship of Jesus. Gikan niining tungura, mga kaigsunan, 70 weeks are determined for your people. Gikan niining tuiga, AD 34 was the official date nga gi-reject totally sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, hangtod karon nga si Kristo mao ang ilang Mesiyas. It could have been a blessing, mga kaigsunan, kung ila pang gidawat si Kristo. Gani, nagingon si Kristo din ha, I came to my own and my own received me not. Dinhi natuman ang tagna, mga kaigsunan, ang pamulong ni Kristo sa AD 34, mga kaigsunan, the time which was determined for God's people. Ug nagpasalamat sabta, mga kaigsunan, because this was the official opening of the preaching of the gospel to the Gentiles. Ug nakita nato, mga kaigsunan, nga si Pablo
which was the main man next to Jesus in the book of Acts, mga igsoon, was known as the apostle to the Gentiles, mga kaigsunan. Tungod niining pagsugod sa mong ebanghelyo ngadto sa mga hintil, kitang tanan way labot sa Hudiyo nga rasa, mga kaigsunan, na nagpakaambit sa kaluwasan sa ebanghelyo. Akong ihatag ang panapos nga mga pamulong gikan sa atong mga kaubang panelist din, mga kaigsunan, sa dili pa nato kini pagatakupan. Pastor Gingging. Hangtod karon mga kaigsuunan, ang mga Hudiyo maadto ra gihapon sa Wailing Wall sa Jerusalem. Magsige sila giyango dito mga kaigsuunan kay magampo sila kay naghulat sila sa Mesiya. Di sila mutuo nga kadto si Hesus nagpakatawo alang sa ilang kaluwasan. Mga kaigsuunan, alang sa pagtapos sa ako ang bahin. Nag-ingon diri mga kaigsuunan nga kitang tanan doon natay kumpiyansa sa ni Hesus nga siya nagsakripisyo. Iyang giula iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross. Aron kitang tanan makabaton mapasig-uli ngadto niya og hinungdan ni ana makaigsuunan nga kita tanan mapasaylo sa atong mga kapakyasan, mauli ta niya og sigurado gyud ang atong kaluwasan. Dili kita ngayon mabalaka nganuman tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nagpakamatay alang sa matag sa karato. O gusto siya makaigsuunan nga masabtan ingon nato diri sa Hebrews 4:16 nga siya, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Makaigsuunan, sigurado gyud ang atong kaugmaon kay nganuman gipakita na Daniel pinaagi siyang pinaagis pananaon gihatag sa manulunda ngadto kaniya ang atong ugma dunay kasiguruhan. God is in control, makaigsuunan. Ang propesiya insakto gayud, mga kaigsuunan, nga natakdo o kita tanan dunay paglaom nga ang ato dayang Ginoo nga gialagaran moabot siya sa dili madugay, kitang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, thank you, Pastor Gingging. Doc Ray. Mga kaigsunan, no, gusto na akong ato ning mahinumduman. Dinhi sa Daniel nga atong gitun-an karon, duha ni ka vision ang gipakita ni Gabriel ngadto kang Daniel. Ang una nga vision mo te atong gitun-an kay ganiha. Hangtod didto sa kamatayon ni Kristo, hangtod didto sa pagsugod sa pagmensahe ngadto sa mga hentil. Apan dili nato kalimtan ang katapusang bahin, mga kaigsunan, sa 2,300 years. Ang katapusan bahin, dili nato wadon ang atong palantaw diha kang Kristo kay wala na human diha lamang sa cross, apan nagpadayon siya, mga kaigsunan, hangtod sa iyahang pagpataliwala alang kanimo o ngadto sa amahan, alang kanako anan tanan nga mutuo kaniya, siya nahimong mediator, mga kaigsunan, nagapadayon gikan niadtong 1844 sa diha nga nisulod siya sa mao nga templo sa pagpataliwala diha kanimo og ngadto sa atong Dios. Hinumduman nato, mga kaigsuunan, nga ang handom sa Dios, ingon pa ni Mrs. White, God desires us to come to Him in prayer, that He may enlighten our minds. Kung doon na tayo pagduha-duha, mga kaigsunan, go to God. He alone can give clear conception of truth. He alone can soften and subdue the heart. He can quicken the understanding to discern truth from error. He can establish the wavering mind and give it a knowledge and a faith that will endure the test. Pray then. Pray without ceasing. The Lord who heard Daniel's prayer will hear your prayers if you will approach Him as Daniel did. Mga kaigsunan, ayaw kaluya sa imong pagampo tungod kay ang Dios magapaminaw ug magatubag sa atong mga pagampo. Amen. O dinhi natapos, mga kaigsunan, ang atong pagtunanay. Daghang kayong salamat sa inyong pagpakigkauban kanamo dinhi sa Hope Channel South Philippines, mga kaigsunan. Amen. Ang usa ka oras mubo ra gyud kayo. Ug dali ra kay natapos, mga kaigsunan, pan wala kani mousik gumikan kay ikaw nagahin niini alang sa takna sa pagtuon. Amen. Ang ginoo palangin kanatong tanan ani ayo sa kahalad sa musika sa dili pa kini pagatakupan sa pagampo kuyog ni Doc Ray de la Cruz. My way.
Ginikanan namo nga Dios niini nga taknaa. Salamat Ginoo. Nga ikaw ang among Dios nga kasaligan. Ikaw ang among Dios andam mutubag sa among mga pagpangaliyo po. Salamat Ginoo nga imong gipakita nga ni kanamo nga ang imong pulong sigurado. Ug imong gipakita kanamo ang samputanan sa imong mga katawhan labi na sa ikaduha nimong pagbalik. Tabangi kami Ginoo nga magpabilin nga matinumanon kay ikaw nagpabilin nga matinumanon kanamo. Amen. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga Sabbath School teachers nga magatindog sa ilahang mga klase niining adlaw. Ihatag kanila Ginoo ang kaalam, ihatag kanila ang balaang espiritu aron ilang magiyahan ang tanan nimong katawhan padulong sa kamatuoran labi na sa imong mga pulong. Salamat Ginoo kay ikaw nagatubag tiining among pagampo sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen.